regarding Madriaga, matagal na nating sinabi yun. Na pag pinilit nila na gawing testigo yan, to quote my own son, Attorney Paulo, that's their funeral. Mm-hmm. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Sa iba pang issue, maaapektuhan naman ang kredibilidad ng prosecution panel kung ipepresenta nito si Ramil Madriaga bilang testigo laban kay VP Sara Duterte sa impeachment court. Ito ang iginit ng kampo ni Vice President Sara kaugnay nga sa ikalawang perjury na complaint na isinampa ni VP Sara laban kay Madriaga. Alamin natin sa ulat ni Jason Rubrico. Inilatag ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga dahilan kung bakit sila naghain ng pangalawang perjury complaint laban kay Ramil Madriaga. Ayon kay Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., legal counsel ni VP Sara sa inihaing reklamo, naniniwala silang nagsisinungaling si Madriaga sa kanyang mga sinumpang salaysay. Nakabatay ang naturang reklamo sa supplemental affidavit ni Madriaga na ginawa noong April 11, 2026 at binasa sa House Justice Committee noong April 14. We believe it's perjurious, so talagang kailangan panagutin si Ramil Madriaga para dito. Nabanggit ko na rin na actually the supplemental affidavit proves that the first perjury is perjured. Dagdag pa ni Panelo, isa rin sa mga dahilan ng paghahain ng ikalawang reklamo ay upang ipakita sa publiko kung anong klaseng testigo umano si Madriaga na maaaring gamitin ng prosecution sa impeachment trial laban kay VP Sara. The reason why we exerted all this effort to file the second complaint is because we want to show the people also na ganitong klaseng testigo ang balak gamitin ng prosecution laban kay VP Sara. Malicious, baseless, and desperate witness. So ganun din yung character ng mga taong nasa likod ng impeachment. Wala talaga silang basihan, talagang politika lang ang habol nila. Pero iginiit ni Panelo na may naririnig silang bulung-bulungan na maaaring hindi na ipresenta ng prosecution si Madriaga bilang testigo laban sa Vice Presidente. Bagamat hindi nila pipigilan si Madriaga na tumistigo sa impeachment court, pananagutin pa rin nila ito sa mga pahayag na itinuturing nilang kasinungalingan. Nagsisinungaling yan si Madriaga, hindi namin kayo pipigilan. Siyempre kakasuhan namin siya dahil kailangan niyang managot dun sa mga kasinungalingan niya. Wala naman kasing bearing kung mapatunayang nagsisinungaling siya sa impeachment court. Kung walang final na kaso, walang consequence. So kaya final itong criminal complaint para may consequence dun sa mga kasinungalingan niya. Para sa kampo ni VP Sara, maaari umanong makaapekto sa kredibilidad ng prosecution at sa impeachment case laban sa Vice Presidente kung maipapakita nilang hindi mapagkakatiwalaan ang kanilang testigo. Meron siyang impact in a way na pag pinapakita namin sa tao kung gaano kasinungaling tong si Madriaga, naaapektuhan yung credibility ng prosecution at ng impeachment effort against the Vice President in general. So that's always been our opinion from the very beginning of all of this. When we first filed the first perjury complaint, we said parang Trojan horse yan si Ramil Madriaga. Parang because of that, magka-crumble yung kaso ng prosecution. Dahil dito, sinabi ni Panelo na posibleng pinag-iisipan na ng prosecution kung ihaharap pa nila si Madriaga bilang testigo. They've realized na masasabugan lang sila ng sarili nilang witness kapag present nila itong si Ramil Madriaga. So there's a question of whether they will present him at all. Samantala, sinabi rin ni Panelo na pinag-ingatan nila ang paghahanda sa ikalawang perjury complaint upang hindi umano ito madaling may basura. We went through all this effort to put pressure also on the Department of Justice kasi alam naman natin na of course kontrolado sila ng Malacanang. The Secretary of Justice is of course a cabinet member of PBBM na kalaban sa politika ng ating Vice President. So we don't want to give them any reason to dismiss the complaint. Kaya umabot ng ganito, 750 pages itong second complaint, yung first complaint 300 pages para walang butas, para mahirapan sila kahit gusto nilang i-dismiss
dahil sa politika, may hirapan sila. Kung i-dismiss man nila, magmumukhang sinadya nila para lang siraan itong si VP Sara. Yung combined ng first and second perjury complaint, ang total na po niyan is 1,000 pages including testimonial and documentary evidence. So malakas po yan. Kapag dinismiss po yan, may magic dyan. Naghain ang kampo ni VP Sara ng motion to consolidate upang pagsamahin ang dalawang perjury complaint laban kay Madriaga sa Taguig City Prosecutor's Office. Ayon kay Panelo, magkaugnay ang dalawang reklamo dahil parehong nakatuon sa mga sinumpaang salaysay ni Madriaga. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Ayan na po, Attorney Sal. Doon nga po sa sinabi ni Attorney Paulo na may tuturing na Trojan horse itong si Madriaga sa panig ng prosecution kasi nga po kung itutuloy talaga ng prosecution team na gawin siyang testigo sa impeachment court, ito talaga ay magiging mitsa ng parang sasabog na talaga sa mukha nila yung mga kasinungalingan ni Madriaga. Ano pong masasabi? Any other comment po on this, Attorney? Unang-una, yung audio nyo napakahina. Hindi lang mahina ang audio nyo, kahit pawala-wala pa, ayusin nyo muna yung audio nyo at halos hindi ko kayo maintindihan. Now, regarding Madriaga, matagal na aking sinabi yun. Na pag pinilit nila ng gawing testigo yan, to quote my own son, Attorney Paulo, that's their funeral. Sapagkat walang sinabi doon na hindi totoo, na hindi kasinungalingan sapagkat napakadaling ma-validate. Pag tinignan mo lang yung record, kasinungalingan na agad. Ang problema kasi, masyado silang desperado. Kumakapit sila sa patalim. Kaya yung kinakapitan nilang patalim, yun mismo ang ibabaon sa kanilang katawan. Kaya yung impeachment na yan, mula pa doon sa simulang Article 4 hanggang Article 1, nagpapakita lang na talagang walang patayang legal. Kaya tumigil na lang sila. Sinasayang lang nila ang pera ng bayan, sinasayang ang panahon ng Senado, at lalo na lang ginagalit ang taong bayan sa nakikitang kalokohan na impeachment laban kay Inday Sara. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, iginit din ni Vice President Sara Duterte, Attorney, na hindi lamang siya dapat managot sa usapin nga ng transparency and accountability. Kinwestiyon niya ang Malacanang, ito nga sa pagbubunyag ng kanyang planong 6 na araw na biyahe sa Japan. It actually personal leave po. At hiniling na ilabas din sa publiko ang mga travel authorities at gastusin ng lahat ng opisyal at tanggapan ng gobyerno. Samantala, hiniling din ni VP Sara sa Senate Impeachment Court na pabilisin na itong kanyang paglilitis upang agad na malinawan ang publiko sa mga aligasyon laban sa kanya. Aniya, mahalagang maging mabilis yung proseso alinsunod sa prinsipyo ng speedy administration ng justice, Attorney Sal. Sa una pong sinabi ni VP Sara patungkol po dun sa transparency, Attorney Sal, dapat talaga bang lahat ng opisyal ay maging transparent pagdating po sa kanilang mga gastusin, pagdating sa travel nila, Attorney, at pag magli-leave po sila? Walang problema dun sa transparency or accountability. Lahat talaga dapat sa gobyerno ipatupad yan. Ang problema, nagiging selective nga sila. Kagaya niyan, meron siyang biyahe, kailangan pa bang ibulgar ang kanya travel itinerary? Okay lang yan kung ordinaryong opisyal yan. Dahil wala namang banta sa buhay ng opisyal. Pero ito, alam nating lahat na mayroong continuing threat sa kanyang buhay. Marami ang sa kalaman ng VP Sara ang gustong talagang sibakin siya, tanggalin siya, pwede patayin siya. Bakit kailangan mong ilabas ang kanyang travel
schedule. So kung ilalabas mo yan, malalaman ng mga gustong pumatay sa kanya, saktan siya, ang kanyang mga pupuntahan at maaaring abangan siya doon. Kaya hindi kailangan sabihin. Although ordinarily, hindi masama ang ilabas kung ordinaryo ka lang na opisyal na wala namang interest sa'yo ang mga kalaban mo. Pero dahil yan high profile public figure ito at napapalong na sa isang masalimot at mapanganib na prosedimento laban sa kanya, kailangan ang gobyerno siya dapat na magbigay ng proteksyon sa kanyang mga kawani at mga miyembro ng kabinete. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Sa iba pang balita,